ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap mamaalam sa isang tao na akala mo ay makakasama mo na sa dulo ng hangganan. Masakit sabihin ang salitang paalam, Papa Dudut, lalo na kung alam mong hindi mo ito kailanman napaghandaan. Ikaw, kabarangay, sinabi mo na ba ang salitang paalam? Dear Papa Dudut, nahanap mo na ba ang the one para sa'yo? Yung tutupad ng salitang forever at makakasama mong magkauban. Ako ay nahanap ko na siya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga pala si Isay, nasa mid-30s na. Nakilala ko ang the one para sa akin after kong graduate ng kolehiyo. Siya si Roy, kaidaran ko lamang din. Naging malapit siya na kaibigan ng nakakatanda kong kapatid na si Leia. 1 taon lang ang tanda ni Leia sa akin kaya parang magkaibigan na kaming dalawa. Si Leia, Papa Dudut, ang best friend kong may tuturing. Kaya nga sa kanya ko unang binalita ang tungkol sa amin ni Roy noong sinagot ko na siya. Naging masaya si Leia para sa akin. Alam niyang sa aming dalawa, ako tong mapagpaniwala sa happily ever after na drama. Kaya nga noong nakilala at pinahal ko na si Roy, hindi na ako nagsayang pa ng panahon, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat mapatunayan lamang sa kanya na ako ang babaeng deserve niya. Mahigit 1 dekada na ang relasyon namin pero parang kahapon lang nagsimula ang lahat. Palaging may pagmamahalan sa bawat tinginan naming dalawa. Palaging may paru-paro sa aming mga sikmura na hindi nauubos at napapagod lumipad-lipad. Ang corny nga na masasabi para sa iba na hindi naniniwala sa ganitong kagaling na love story. Pero oras na masubukan mo na. Ang mahika ng pagmamahal, kahit gaano ka pa katigas at katatag ay mabilis ka lamang manghihina. Pero mabilis ka ring sasaya. Ganon si Roy sa buhay ko. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, kahit na anong mangyari wala akong ibang lalaking mamahalin, kundi siya lamang. At hindi naman ako lugi dahil ganon din siya sa akin. Sabi nga niya, ako na ang dulo niya. Salamat, nakauwi na rin. Ang hirap magpanggap na masaya kapag suot tong high heels ko. Parang ako pa nga ang nahihirapan sa'yo kanina habang palakad-lakad ka ron sa reception eh. Hindi ko nga ramdam yung sakit kanina. Kasi naman, ang sweet ni na Ange at Peter. Nakaka-happy lang yung kasal nila. First time ko nga nakita si Peter na umiyak eh. Pag-ibig lang pala ang magpapaiyak sa kaibigan kong yun. At si Ange, ay nako, alam ko maganda na siya noon pa. Pero iba yung glow niya kanina ha. Totoo talaga ang kasabihan na nag-glow ang mga bride. Tara, upo tayo sa sofa. Yes, please. Ay, pakihilot mo na nga rin tong paa ko. Okay lang ba? Oo naman, ikaw pa ba? Pasensya ka na sa ka-live-in mo ha. Trentahin na kasi. Mabilis nang sumakit ang tuhod, likod at paa. Ay, tara na. Upo ka dito sa tabi ko. Pa-foods pa tayo bukas. Gusto mo? Ay, grabe ka. Nahawakan mo lang yung kalyo ko sa paa, yan agad ang in-offer mo. Makapal na ba masyado? Oo eh. Pwede nang ilaban sa taba ng baboy. Visit ka? Ay, pasalamat ka, good mood ako ngayon ah.
Lagi ka namang good mood basta may kasal eh. Alam mo namang mas paborito ko pang mga kasal kaysa sa Pasko. Marami ang nakakapag-celebrate ng Pasko, pero hindi lahat pinapalad mag-celebrate ng kasal o ikasal mismo. Di mo pa nakukwento sa akin. Ano bang pangarap mong kasal? Pangarap ko? Gusto ko talagang ikasal doon sa simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ko. Doon din kasi kami bininyagan ng kapatid kong si Leia eh. Ayaw mo ng beach o garden wedding tulad ng iba? Dati, oo. Nung nakikisali pa ako sa trend. Pero para akong hinihila ng simbahan eh. Ang daming milestones kasing naganap sa buhay namin at saksi ang simbahan na yun. Kaya isasali ko na rin ang kasal ko at binyag ng mga magiging anak ko. Gusto mo ba maraming bisita? Ayoko, no. Gusto ko intimate wedding lang. Imbitado lang yung mga nakasaksi sa buhay ko at buhay na mapapangasawa ko. Siyempre, ikaw yun ah. Pero wag ka ma-pressure. Hindi naman ako nagmamadaling ikasal eh. Hindi ako nape-pressure. Tignan mo nga, chill lang ako magtanong. Anong gusto mong team? Ay, gusto ko talaga naka-white lahat, kahit bridesmaids. Alam ko, nakasanayan sa kultura natin na dapat bride lang yung naka-white. Pero gustong gusto kong makita yung mga abay ko na nakaputi tapos kasama ko silang nag-glow. Ang bait mo rin eh, no? Kahit sariling araw mo, willing kang i-share sa ibang tao. Kasi naman, saksi ang best friends ko sa mga pinagdaanan ko. Gusto ko lang i-share sa kanila yung araw kong yun. Kasi part na sila kung ano mang meron ako. Kaya kita mahal kasi ganyan ka eh. Di ka madamot sa moment. Ay, alam mo ba nung bata ako, Mm. lagi ako naglalaro ng kasal-kasalan. Ang groom ko, yung pinakamalaking teddy bear na regalo sa akin ni Papa nung birthday ko. Tapos yung maliliit na stuffed toys ko, sila yung mga bisita at abay. Wala ka bang kalaro na sinali sa kasal-kasalan na yun? Wala naman kasing gusto makipaglaro sa akin eh. Lahat sila gusto ng bahay-bahayan. Ako lang yung may gusto ng kasal-kasalan. Kumusta naman yung mga kalaro mong nagbabahay-bahayan noon? Pwede ayun. Sila yung kinasal. Habang ako naman yung nagbabahay-bahayan kasama ka. Nagkabaliktad no. Paano kung totohanin na natin yung pangarap na kasal ng batang Isay? Anong ibig mong sabihin? Pag inaya ba kitang magpakasal, papayag ka? Ha? Papadudot, ganon pala ang feeling na inaya kang magpakasal ng taong gusto mong makasama sa panghabang buhay. Walang kasing saya na may halong kaba para sa future ninyong dalawa. Pero mabilis kang sasagot ng oo at bahala na bukas kung anuman ang mangyari. Nag-iyakan kaming dalawa sa proposal na yon, Papadudot. Tulad ng pangarap ko, simple lang. Wala kaming kamerang nakatago para makapture ang moment na yon at mapost sa social media. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa nangyari sa araw na yon. Plinano naming huwag munang ipaalam sa mga tao. Uso pa naman ang evil eye. Mahirap nang ma-jinx ang araw na pinakahihintay naming dalawa. Tahimik naming inasikaso ang magiging kasal naming dalawa. Lahat ng gusto at pinangarap ko noong bata ako, lahat yon ay handang tuparin ni Roy para sa akin. Napakaswerte kong masasabi. Tanging ang coordinator lang ang nakakaalam sa magaganap na kasal. Saka na namin ipapaalam kapag malapit na ang petsa ng kasal. Iwas sa mga taong inggit at tahimik na gusto kaming pabagsakin. Iwas jinx. Pero parang hindi yon uubra, lalo na kapag tadhana na ang nagpasyang wag ituloy ang naplano. Isang araw, Papadudot, natagpuan ko na lamang ang sarili kong tumatakbo papasok ng ospital. Pumasok sa isang kwarto at mahanap doon ang isang pamilyar na mukha na nangako sa akin na habang buhay siya ang aking makakasama.
ka muna. Subukan mong kumalma. Leia, paano ako kakalma? Nakita mo bang itsura ni Roy? Nakikita ko at alam kong mahirap to para sa'yo. Roy! Pero Gumising ka! Hindi ka mawawala, di ba? Please! Please, huwag ka mawala! sabi ng doktor medyo stable naman ang kondisyon niya kahit papano. Kumpara naman kanina. Samahan mo akong magdasal mamaya, ha? Magnovena tayo, Leia. Didinggin tayo ng Diyos pag ginawa natin yun, di ba? Oo nga, naririnig tayo ng Diyos, Isay. Pero Isay, minsan kailangan din natin siyang pakinggan. Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko ang doktor kanina at... Teka, kakayanin mo bang marinig kung anong sinabi niya? Kung masama lang ang sinabi niya, huwag mo na lang sabihin. Ano bang alam nila sa buhay ng tao? Diyos lang ang pwede mag-decide kung anong mangyayari kay Roy. Hey, okay. Kumalma ka na. May awa ang Diyos. Dapat lang siyang maawa. Wala namang ginawang masama si Roy eh. Bakit kailangan mangyari sa kanya to? Aksidente yung nangyari. Kasalanan ng truck driver na nakaidlip. Wala namang may gusto nito, pero wala eh. Andito na tayo eh. Roy, mahal ko. Lumaban ka. Alam ko na bang lalabanan mo to eh. Ikaw pa ba? Ang tapang mo kaya. Hindi mo ako susukuan, di ba? Kasi marami pa tayong plano. Huwag mo akong iiwan, parang awa mo na. Hindi ko makakayanan. Kaya please, Roy, para sa atin, kailangan kita, Roy. Roy, huwag mo akong iwan. Isay, magpakatatag ka. Roy! Roy! Leia! Tumawag ka ng doktor! Teka na! Teka! Roy! Roy! Please! Please, wag ka dito! Please! Roy! Roy, lumaban ka! Roy! Parang huminto ang oras at mundo nang makita kong nag-flatline si Roy Papadudut. Umatras ako kasi parang hindi ako makahinga ng malapit sa ECG monitor. Parang ako yung nawawala ng buhay. Para akong nabingi ng mga oras na yon at bumagal ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Papadudut, hanggang sa pumasok na ang mga nurse at doktor kasama si Leia. Nilapitan nila si Roy at sinubukang i-revive habang chinecheck ang kanyang vital signs. Umatras ako ng umatras hanggang sa mabangga ko ang pader ng kwarto. Napasandal ako doon. Nangihina na ang tuhod ko, si Leia ay hindi alam ang unahing puntahan. Para pakalmahin ba ako o kausapin ng doktor at nurse? Mabuti na lamang at andon ang kapatid ko para umalalay sa lahat. Maya-maya pa ay huminto na ang mga nurse at doktor at natulala na lamang si Leia pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Tumingin siya sa akin, Papadudut. Parang alam ko na ang gusto niyang iparating. Alanganin siyang lumapit sa akin para ibalita ang nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit alam ko na noon ang mga nangyayari, parang hirap pa rin akong tanggapin. Umaasa pa rin akong panaginip lamang ang lahat, Papadudut, at umaasa pa rin akong hindi totoo ang mga kaganapan. Sana'y magising na ako. Sinubukan kong kurutin ang sarili ko para magising. Pero nasasaktan ako. Nasaktan ako lalo dahil alam kong totoo ang lahat. Wala na si Roy. Wala na ang mga plano. Wala na ang lalaking makakasama ko hanggang sa pagtanda ko.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako sumipot sa burol ni Roy, Papa Dudut. Ayoko makita ang bangkay niya. Ayokong makaamoy ng mga bulaklak ng patay na magpapaalala sa akin sa mga susunod na taon na nawalan ako ng mahal sa buhay. Ayokong makiharap sa mga bisita na nakikiluksa sa pagkawala niya. Ayokong salubungin ang mga mata nila na punong-puno ng awa. Hindi ko kayang makarinig ng mga kantang may tema tungkol sa pagluluksa sa isang taong nawala. Ayokong makakita ng mga nag-aabuloy. Ayoko. Lahat yon ay parang sampal sa akin ang katotohanan. Wala na si Roy, tapos na ang happily ever after ko. Naintindihan naman ng pamilya ko at pamilya ni Roy kung pinili kong wag pumunta. Maski sa libing ay hindi ako dumalo. Ilang beses akong pinilit ni Leia para makapagpaalam ako sa huling beses kay Roy pero hindi ko kaya. Lagi lamang akong nakakulong noon sa bahay namin ni Roy. Nakahiga lang sa kama namin at hindi ko na pinalitan ng bedsheet at kumot. Kung ano ang huling nahigaan ni Roy sa kama na yon, noong nabubuhay pa lamang siya ay hinayaan kong andon lamang yon. Sinamyo ko ang amoy niya noong nabubuhay pa siya. Yakap ko ang unan niya. Inaamoy-amoy yon habang iniiyakan. Kung nakikita man ako ni Roy ng mga oras na yon, alam kong malulungkot siya. Pero sana'y maintindihan niya, nasaktan ako sa paglisan niya. Leia, anong ginagawa mo rito sa bahay? Ay, ano pa ba? Naglilinis. Hayaan mo na yan dyan. Ako nang bahalang mag-ayos niyan. Uy, kailan mo palilinisin? Mag-iisang buwan na mula nung namatay si Roy pero kahit yung mga damit niya nakapatong pa rin dyan sa mesa. Hayaan mo lang mga damit niya! Huwag mong gagalawin! Yan na nga lang yung alaala niya nung buhay pa siya eh. Alam mo, kaya hindi ka maka-move on kasi ayaw mo pa rin tanggapin yung nangyari. Madali lang para sa'yo na sabihin yan. Kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng namatayan. Alam kong nasasaktan ka, Isay. Naiintindihan kita. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Oo, masakit tong nangyari talaga sa'yo pero utang na loob naman. Tulungan mo naman yung sarili mong makabangon kahit paunti-unti. Hayaan mo nga ako sa ginagawa ko. Sa itong nararamdaman ko. Kung ayaw kong iligpit ang mga gamit ni Roy o labhan yung mga punda ng unan niya, wala ka na ron. Gusto ko lang maging mabait sa sarili ko. Hinahayaan ko lang yung sarili kong magluksa. Kung gusto mo talagang maging mabait sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Hindi yung sabay kayong babagsak na lang dahil dyan sa pagluluksa mo. Sorry kung tunog insensitive pero mas lalo ka lang mahihirapan kung hindi ka magle-let go. Oh, eto. Tinan mo tong bahay niyo ni Roy. Kahit kaluluwa niya hindi gugustuhin magstay dito. Ang pakarumi. May damit ka pa bang nagagamit? Ilabahan mo, punong-puno na. Nakakaligo ka pa ba? Sama-sama ng amoy mo. Maswerte ka, Leia. Hindi mo nararanasan tong kalagayan ko. Palibhasa, pusong bato ka, kaya wala sa bokabularyo mo yung salitang luksa. Ganyan na ba talaga katigas ang tingin mo sa akin? Alam mo bang nasasaktan ako ngayon na tinitingnan ng nag-iisa kong kapatid na bagsak na? Sa tingin mo madali sa akin na harapin ka sa ganyang kalagayan? O, pasensya na. Kasama ko si Roy sa bahay eh. Araw-araw. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Ang hirap matulog sa gabi kasi hindi ko na siya mayayakap. Ang hirap na gigising ako na ako na lang pala mag-isa. Naiintindihan mo ba yun? Siguro hindi ko talaga alam kung gaano kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Pero ayaw naman kitang makitang ganyan. Kaya ako nandito. Sasamahan kita. Kung kailangan mo ng katabi sa gabi para may mayakap, ako na lang.
Huwag kang mag-alala, pagising mo sa umaga, hindi ako babangon agad para may madatnan ka pang katabi. Ayos lang ba yun sa'yo? Leia! Miss na miss ko na si Roy! Bakit niya ba ako iniwan agad? Tahan na. Hindi ko rin alam ang sagot dyan eh. Pero sa mga susunod, kahit papano, masasanay ka rin na wala siya, ha? Konting pasensya lang. Pagkatapos din ang pagluluksa mo. Naalala ko pa noong bata pa lamang kami ni Leia, kami lagi ang magkakampi. Hindi kami pumapayag na iwan sa area ang bawat isa kapag pinapagalitan kami ni na mama at papa. Best friends ang turingan namin. Noong namatay ang pusa kong si Mikmik ay si Leia ang umalalay sa akin. Noong sinabi ng mga magulang ko na pusa lang naman daw si Mikmik, inaway sila ni Leia. Pinagtanggol ako at sinabing importante ang feelings ko. Siya ang naghanap ng lupang mapaglilibingan kay Mikmik. Tuwing Biyernes ng hapon pagkatapos ng klase kasama ko siya na dumadalaw sa libingan ni Mikmik. Hinayaan niya akong magluksa. Iyak ako ng iyak. Mababaw lang talaga kasi ang luha ko at mabilis akong ma-attach sa mga mahal ko sa buhay. Habang tumatagal ay naka-move on ako sa pagkamatay ng pusa kong si Mikmik. At sa kaarawan ko, niregaluhan ako ng isang kuting ni Leia. Kamukhang kamukha ni Mikmik ang tagal niyang hinanap sa mga kalye kung saan siya makakakuha ng puspin na kamukha ng namatay kong pusa. Doon ko napatunayan kung gaano ako kamahal ni Leia. Kaya isa rin sa mga pinangako ko kahit na anong mangyari, iaalay ko lahat ng meron ako sa kapatid ko. At sa pagkamatay nga ni Roy ay muli na namang pinatunayan ni Leia na andyan siyang muli para sa panibagong pagluluksa ko. Alam kong hindi siya makakahanap ulit ng kuting para ipalit kay Roy. Pero alam kong gagawa pa rin siya ng paraan para mapalitan ng lungkot sa puso ko ng saya at tiwala sa pagdating ng panibagong bukas. Leia? Oh, gising ka na pala. May niluto akong longganisa at ham. Nandyan sa mesa. Microwave mo na lang para uminit ng konti. Kanina ko pa kasi niluto yun eh. Anong ginagawa mo? Naglalaba. Alam nga naman maglaga ako ng itlog dito sa washing machine. Teka, bakit mo naman pinapakialaman ang labahan ko? Hindi ko na matiis yung amoy eh. Kumakalat na rito sa loob ng bahay mo. Nilaban mo pati damit ni Roy? Nakababad na doon sa batya. Ano pang gagawin ko? Susunod ko ng lalaban pagkatapos nitong mga pantalon mo. Uy, Isay, ano pang ginagawa mo? Bakit mo pinagkukuha yung mga nakababad na damit ni Roy? Hindi mo to dapat nilaban! Dapat nasa basket lang to eh! Hayaan mo to! Hindi na pwedeng ibalik yan sa basket. Basa na! Hindi, papatuyuin ko. Tulungan mo ako isabit lahat. Dali na! Para hindi mawala yung amoy ni Roy sa mga damit niya. Isay naman. Leia! Sige na naman oh! Parang awa mo na! Intindihin mo naman ako kahit ngayon lang! Gusto ko nandito pa yung amoy ni Roy eh! Halika na! Isabit na natin! Please! Di ko na alam gagawin sa'yo eh. Hayaan mo na lang ako! Ayos lang naman ako eh! Komportable naman ako nagluluksa. Ayos lang ako na maging malungkot. Tama, ito ang kailangan ng katawan ko. Kaya, pagbigyan mo na ako. Kahit ito lang, please. Mas lalo mong pinapahirapan ang katawan mo eh.
Tingnan mo nga, sobrang payat mo na. Kahit sa malayo kitang butot balat ka na. Alam mo, hindi nakakatulong to ginagawa mo eh. Alam mo ba, kung nakikita ka ni Roy ngayon, malulungkot yun lalo. Baka dahil dyan sa ginagawa mo, lalo niyang hindi matanggap na patay na siya. Baka hindi siya makatawid dahil patuloy mo siyang hinihila sa mundo natin. Eh di maganda nga yun! Huwag siyang tumawid! Wala akong pakialam kung kaluluwa na lang siya na umiikot-ikot dito sa bahay. Basta dito lang siya! Huwag siya sasama sa mga patay na! Patay na siya, Isay! Patahimikin na natin siya, ayos lang ba? Yun ang kailangan niya ngayon. Hindi! Alam mo ba, pwede ko pa siyang makausap? May nakausap akong psychic. Pwede niya raw tawagin ang kaluluwa ni Roy para makapag-usap kami. Isay? Magpapaschedule na ako. Sa Sabado. Makakausap ko na ulit si Roy. Leia, makukumusta ko na siya. Oh my God, Isay! Ano bang nangyayari dyan sa utak mo, ha? Papalusin mo yung mga ganyan? Para saan? Para ituloy ang pagiging baliw mo? Oh, eh bakit kaya hindi mo na rin kausapin yung psychic na yan kung pwede niyang ibalik yung kaluluwa ng mga ninuno natin para mas masaya? Sobra ka na! Ikaw ang sobra na. Nakakapagod kang tulungan. Sino ba nagsabi sa'yo na tulungan ako? Ikaw naman to nagpumilit na pupunta rito, ha? Ikaw to nakialam sa buhay ko! Aba, tinutulungan ka na nga lang. Ganyan pa rin sasabihin mo sa akin? Sana pala, hinayaan na lang kitang magbulok sa kwarto niyo ni Roy. Alam mo, kapag nagkausap kayo ni Roy ngayon, sumama ka na lang sa kanya ha, para tapos na yung problema ko. Oo talaga! Sasama ako sa kanya! Humanda ka lang! Sasama ako sa kanya para maintindihan mo kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay! Sa huling sinabi ko ay nakita ko kung paanong natakot si Leia, Papa Dudut. Nakonsensya ko bigla. Alam kong ako ang kahinaan ni Leia. Mahal na mahal ako ng kapatid ko at ramdam ko yon palagi. Mali ang sinabi ko. Kaya naman nagpakalma muna ako. Hinayaan ko na siyang labhan ang mga damit ni Roy at pumasok ulit ako ng kwarto at doon umiyak. Umiyak dahil sa hiya na nararamdaman ko sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang magmalasakit sa akin at mahalin ako ng walang kapalit. Hinayaan naman ako ni Leia at pagkatapos gumaan ang pakiramdam ko ay lumabas ako ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina, naglabas ako ng 2 tasa para magtimpla ng kape. Pagkatimpla ko ay agad akong lumapit kay Leia habang hawak ang 2 tasa. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti naman siya pabalik. Hindi na kailangan ng kahit na anong salita na patawad na niya ako sa aking mga sinabi sa kanya. Nagkape kaming 2 ni Leia. Hindi kami nag-iimikan pero komportable kami sa katahimikan. Pinagmamasdan ko ang tasa ko. Paboritong tasa yon ni Roy. Malaki kasi yon at kulay pula ang paborito niyang kulay. Napanalunan namin yon sa isang peryahan sa isang probinsya na dinaanan namin noong nag-out of town kami para sa unang anibersaryo namin. Sobrang proud niya sa tasa na yon. Mula noon ay inalagaan na niya ang paghuhugas sa tasang yon. Inaalagaan niya, hindi lang dahil napanalunan niya sa perya, kundi dahil nababalot yon ng masayang alaalang kaming 2 ang magkasama at walang ibang inaalala. Naiyak na naman ako nang balikan ko ang alaalang yon. Nakita ko kaagad si Leia at agad na ibinaba ang kanyang tasa at nilapitan ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ay sinusubukan kong sundin ang mga payo ni Leia sa akin para maka-let go na kay Roy, Papa Dudut. Pina-realize niya sa akin na pwedeng mahalin pa rin ang isang taong yumao na kahit ni-let go na natin siya, Papa Dudut. Which is tama naman siya. Ako lang tong matigas ang ulo at umaasang babalik si Roy sa kahit na anong paraan. Naalala ko nga nung nakaburol pa si Roy ay panayang dasal ko noon sa simbahan na sana ay magkaroon ng milagro.
magmilagrong mabuhay si Roy at bumangon sa kanyang kabaong. Ganon ako noon, kadesperadang bumalik siya. Hindi talaga ako maka-let go sa kanya. Pero naisip ko na bukod sa akin, napapahirapan ko rin si Roy kung nasaan man siya. Kaya para gumaan na rin ang loob ni Roy na lisanin ang mundong ito ay sinubukan kong makinig kay Leia. Very supportive naman ang kapatid ko. Wala naman daw masamang magluksa pero alam ko raw sana ang limitasyon sa mga gagawin para hindi mahirapan ang sistema ko na makabitaw. Isang beses ay sinubukan naming mag-inumang dalawa. Pangtanggal lungkot lang. Gawain na namin yon noong college pa lamang kami sa tuwing may bumabagsak kaming subjects at hindi namin magawang ipaliwanag sa mga magulang namin. Hindi kami umiinom talaga pero may mga okasyon na nagpapakalasing kami para lunurin ang nararamdaman namin. Parang ayoko na, Isay. Ang ganyan. Kaya mo pa yan. Oh, Tumigil ka na cheers. kaya. Uy, tinan mo, nananaba na yung pisngi mo. Ganyan nga ba kapag sobra na sa alcohol? nasobrahan lang ako sa paksiw. Tsaka sa sisig na pulutan natin. Tapos, kumarot pa ako sa kanin kanina. Shot pa tayo, Lea! Woo! Sarap sa feeling eh. Masarap sa feeling ngayon pero bukas, tinan mo sakit na ulo natin eh. Eh di, inuman ulit natin ang paracetamol para mawala yung sakit. Loka ka talaga. Totoo pala na nakakawala ng sakit ang alak, no? Kahit papano, gumanang pakiramdam ko. Uy, pero wag mong ugaling tumakas gamit yung alak ha. Pinagbigyan lang kita ngayon para baka pagbandin tayong dalawa. Banding? Sige! Gusto ko niyan! Ano bang pwede nating pag-usapan para maging masaya tong banding natin? Mag-amin na ng mga secret. Ano, Jika? Oo, sige! Sige. Sige, ako muna. Sige. Gina ako ngayon. Alam mo ba, nung mga bata pa lang tayo, bakasyon nun sa probinsya natin. Tapos, di ba, inaya kang tumakas nung crush mong si Greg papunta dun sa peryahan nung gabi? Oh. Alam mo ba kung bakit ka nahuli ni Lola? Ay, sinumbong mo ko, Lolo. Kaluka ka talagang babae ka. Kasi naman, Lea. Nagsiselos ako nun eh. Crush ko rin kaya si Greg. Tapos, biglang malalaman ko na ikaw pala yung gusto niya. Di nung nalaman kong tumakas kayo nung gabi papuntang peryahan, aba, sinumbong agad kita kay Lola. Baliw ka, napahiya ako nun ha. Sinundo ako ni Lola sa peryahan tapos may hawak na stick na pamalo. Inampas kaya nun yung puwet ko. Katabi ko pa nun si Greg, grabe nakakahiya. Sorry na, Lea. Bata pa naman ako nun eh. Alam mo naman ako, sobrang selosa. Pag may gusto akong lalaki, gusto ko akin lang siya. Kaya nga pinaubaya ko na sa'yo si Roy nun eh. Ha? Anong pinaubaya si Roy? Hindi, wala yun. Mali lang yung nabanggit kong pangalan. Yung yun, ibang manliligaw mo yun. Teka, wala namang ibang nanligaw sa akin kundi si Roy lang ah. Lea, may kailangan ba akong malaman? Ay, magligpit na tayo ng mga... Babasagin ko lahat yan kung hindi mo sa akin sasabihin kung ano meron sa inyo ni Roy. Matagal na yun. Matagal na nga. Pero karapat ako pa rin malaman. Naging kami ni Roy. Pero bago ka pa dumating nun sa buhay niya. Anong ibig sabihin nun? Klaruhin mo. Naalala mo nung may nagpapadala ng sunflower sa akin sa bahay?
Tinutokso mo pa ako nun at pilit mong inaalam kung sino yung nagpadala nun. Si Roy. Ano? Si Roy ang nagpadala ng mga bulaklak sa akin. Hindi ko lang masabi sa'yo nun kasi hindi pa naman ako sigurado kay Roy eh. Alanganin ako sa kanya kasi gusto ko matupad muna yung pangarap ko. Tapos feeling ko makakasira lang siya sa pag-abot ko noon. Pero mabilis akong nahulog sa kanya. Nilihim muna namin yung relasyon namin hanggat hindi pa ako sigurado kung siya na ba talaga. Kasi alam mo yun, ini-enjoy ko naman kasama siya pero lagi akong ginugulo ng mga plano ko sa buhay. Kaya wala kang nalaman nun kasi kami lang talagang dalawa yung may alam sa relasyon namin. Pero wag kang mag-alala, magulo ang naging relasyon namin. Away bati kami. Yung maghihiwalay tapos magkakabalikan tapos walay na ulit. Tapos naisip niya, ligawan ka nung natapos na yung relasyon namin. Ikaw pala yung kinukwento niyang one great love niya. Huh? Yung babaeng minahal niya bago ako dumating sa buhay niya. Hindi ako yun. Ikaw yun, Isay. Ikaw yung one great love na sinasabi niya. Ikaw yung naging kahati ko sa kanya nun. Kahit kami yung magkasama, ikaw pa rin yung bukang bibig niya. Kahit sinasabihan niya ako ng I love you, iba pa rin yung nakikita ko sa mga mata niya. Alam mo ba kung paano ko tiniis yun? Alam mo ba kung anong mga sakripisyo ang ginawa ko para lang mabura ka sa buhay niya? Ni hindi ko man lang nalaman na ikaw pala yung babaeng dahilan kung bakit niya ako ginawang panakip-butas! Hindi ko nagawang ikwento sa inyo nung una pero naging rebound ako ni Roy sa simula, Papa Dudut. Hindi niya yon inamin sa akin pero naramdaman ko yon sa mga unang buwan na magkarelasyon kami. Panay ang kwento niya na sinasabi niyang one great love niya ang dumaan sa buhay niya. Kung paano niyang ibinuhos ang lahat ng meron sa kanya pero sa huli itataboy lamang siya nito at babaliwalain dahil mas importante ang pangarap para sa kanya. Galit na galit ako noon sa babaeng iyon. Sinumpa ko pa siya kung sino man siya. Nakakabigla na malaman sa dulo na ang kapatid kong si Leia pala yun. Walang kasing sakit na mapagselosa ng sarili mong kapatid sa bandang huli. Iisang lalaki ang minahal namin at napakasakit na siya ang nauna at siya ang totoong nakakuha ng best version ni Roy. Parang tira na lamang ang naibigay sa akin. Pinilit kong pagtrabahuhan ang pagmamahal ni Roy para lahat ng pag-ibig na natitira niya para roon sa babaeng nanakit sa kanya ay mailibing na sa akin. Sobrang hirap pero nagawa ko naman. Ayos na sana ako sa past na yon kung hindi lang ni-reveal sa akin nang hindi sinasadya ni Leia ang katotohanan. Ang tagal nilang tinago sa akin yon para akong niloko sa lagay ko. Sa tuwing magkakasama kami noong nabubuhay pa si Roy, ano na lamang ang nararamdaman nilang pareho. Sa bawat okasyon na magkasama kaming tatlo ay meron ba silang naaalala sa naging relasyon nila? Paminsan-minsan ba ay naaalala nila ang past nila? Ang masasayang mga araw na magkasama sila. Naalala pa ba nila kung paano nilang minahal ang isa't isa? Ang sakit lang i-overthink. Oo, nasa past na yon pero napakasakit na pagtaguan ng ganong sikreto mula sa dalawang taong minahal ko ng totoo, Papa Dudut. Isay, pwede ka bang makausap? Nag-aayos ako ng gamit. Ano to? Nilalagay mo na sa box yung mga gamit ni Roy? Yun naman ang utos mo sa akin noon pa man, di ba? Dahil ba to dun sa naging usapan natin kagabi? Ayoko nang pag-usapan yun.
Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, Isay. Kausapin mo ko. Sabihin mo sa akin yung nararamdaman mo para alam ko kung anong gagawin ko para mapagaan natin yung sitwasyon. Dagdagan mong kwento tungkol sa inyo ni Roy. Kailangan kong malaman ang lahat. Ka naman ganyan, Isay. Hayaan na lang natin sa nakaraan yun. Akala ko ba gusto mong pagaanin ang sitwasyon? Bakit umaatras ka sa gusto ko? Mas lalo lang kasing bibigat yung sitwasyon kapag hinalungkat mo pa yung nakaraan. Ito ang gusto ko. Gusto kong malaman yung totoo tungkol sa inyo. Oh, sige. Pwedeng minahal ako ng sobra ni Roy. Pwedeng ako nga yung naging one great love niya. Pero ikaw pa rin naman ang dulo niya. Hindi yan ang gusto kong malaman. Noong time na niyaya niya akong magpakasal. Inaya ka rin niya magpakasal? Tumanggi ako kasi hindi naman ako ganun kasigurado sa kanya. Oo, at mahal ko siya nung time na yun pero mababaw lang yun kumpara sa pagmamahal ko para sa pangarap ko. Nagalit siya sa akin, sabi niya, gaganti raw siya. Akala ko naman wala lang yun. Pero nung nakita ko na lumalapit-lapit na siya sa'yo at nalaman kong nililigawan ka pa niya, hinarang ko siya. Tama ang hinala ko na gusto kanyang paasahin at lokohin para masaktan ako. Alam niya kung gaano kita kamahal. At alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Kasi oras na masaktan ka, masasaktan din ako ng sobra. Nakakatawa naman pala! Nagalit ako sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan yung namamagitan sa inyo noon, di ba? Sinabi ko sa'yo na kaibigan ko siya at kilala ko siya kaya mag-iingat ka sa kanya pero hindi ka nakinig. Kasi sabi mo, dahil kaibigan ko siya, magtitiwala ka. Kasi alam mong hindi ako nakikipagkaibigan sa masasama. Wala na akong nagawa kundi bantayan ang bawat kilos niya. Masiguro ko lang na hindi ka masasaktan. Talaga lang ah. Pinagdasal ko na lang na sana hindi ituloy ni Roy yung balak niya. At sa awa ng Diyos, hindi naman. Minahal ka pa nga niya, di ba? Sobra. Napanatag na ako noon. Lalo nang nakapag-usap kaming dalawa at humingi siya ng sorry sa pinlano niya. Nakalimutan na niya ako dahil sa'yo. Ikaw ang naging buhay niya mula noon. Ikaw ang naging dulo niya kahit kinapos kayong pareho ng oras na magkasama. Hindi na talaga nabago ang mga nangyayari sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo, nung mga bata tayo, lahat ng pinagsawaan at pinaglumaan mo, sa akin napupunta. Hindi ako nakakatanggap ng mga bagong gamit kasi kailangan mo munang lumain bago mapunta sa akin. Bakit naulit pa rin yan dati? Bakit? Si Roy na napagsawaan at napaglumaan mo, ako pa rin ang sumalo. Isay. Bago man ang halian, umalis ka na. Ako nang bahalang maglikpit sa mga gamit ni Roy. Kaya ko na to. Salamat at tinulungan mo akong mapagaan ang pagluluksa ko sa kanya. Diyan ka na. Nagmamadali akong lumakad palayo kay Leia, Papa Dudut. Ayokong makita niyang mukha kong talo sa mga nangyari. Sinubukan ko pang isalba noon ang natitirang pride ko bilang taga-salon ng mga nagamit na ni Leia. Napagsawaan at napaglumaan. Ang unfair noon, Papa Dudut, oo, mahal ko ang kapatid ko pero hindi ko maiwasang makaramdam sa kanya ng inggit dati pa naman dahil siya ang unang naka-experience at nakakagamit ng mga bagong bigay ng mga magulang ko. Saka na iaabot sa akin kapag kupas na at hindi na magandang tignan. Ako na lang lagi ang magre-remedyo para magmukha ulit yung bago. Masisisi niyo ba ako kung bakit hindi ko magawang patawarin si Leia? Matapos kong malaman ang katotohanan sa kanila ni Roy. Sa ngayon, Papa Dudut, ay marami pa rin katanungan sa isipan ko. Sina Leia at Roy na lang ang makasasagot noon. Pero wala na si Roy para depensahan ang sarili niya at ipaliwanag ang mga nagawa niya. At si Leia naman, ayoko muna siyang makita ni marinig ang pangalan niya ay ayoko. Masakit pa rin sa akin. Ilang beses niya akong sinusubukang tawagan at i-text pero wala akong sinasagot kahit isa man lamang doon.
Ang iba sa inyo ay baka sabihin ang OA ko sa ginagawa ko dahil nakaraan naman na ang lahat ng yon. At ako naman ang huling pag-ibig ni Roy. Pero sana'y maintindihan ninyo na marami akong pinagdaanan noong bata pa lamang ako sa piling ni Leia na nagpababa ng tingin ko sa sarili ko. Dahil ni minsan, hindi ako nakapili ng para sa akin. Yung ako ang makakauna. Laging si Leia. Umalo pa ang depresyon ko dala ng pagkamatay ni Roy. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, masisisi niyo ba ako? Salamat po sa pakikinig at pag-unawa. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Isay. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.